Grace para sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Pwede na po tayong makaupo. Yan. Ang ating pag-uusapan ngayong umaga ay Christ Reassuring Love na matatagpuan sa Romans 8 verses 31 to 39. Kung ang John 3:16 ay ang puso ng Biblia, ang Romans 8 ang assurance ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Sa ibang churches, hindi ko alam kung after 10 years or 20 years, ang ginagawa ng couple ay nagre-renew sila ng vows. Bakit? To reaffirm again kung bakit sila yung mag-asawa. Siya yung pinili ng babae at siya yung pinili ng lalaki. At talagang may ceremony din na nagaganap. Kung ano yung ginawa nila nung una, ganun din ang pinapakita nila. How about us, Christians? Paano kaya natin nire-renew yung vow natin sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga asawa? Siguro, di ba, sineselebrate natin yung ating anniversary, wedding anniversary. Minsan, yung wedding anniversary, kainan lang. Siguro, bigyan natin ng mas mahalaga, mas magandang, kumbaga, para palaging i-enjoy natin yung anniversary. Siguro, magkakaroon ng recommitment. Bakit nga ba kita pinili? Parang gano'n. Nire-recall mo yung, bakit nga ba siya yung pinili mo? Sa ngayon, ang mga mag-sweethearts o yung mga may BFF o may mga boyfriend and girlfriend, pati buwan, talagang sineselebrate nila. Mansary. Hindi lang anniversary, may mansary pa. O talagang magastos ngayon, may mansary pa. O di ba? So ano yung ginagawa ninyo kapag sineselebrate ninyo ang inyong love story? Yan. Sa umagang ito, yun yung pag-aaralan natin. Papaano i-reassure ng ating Panginoon ang pag-ibig niya sa atin. Sa pamamagitan ng kanyang salita sa Romans 8. Let us pray. Panginoon, maraming salamat po sa inyong salita na siyang sandigan namin, na siyang basehan namin kung bakit kami narito ngayon, kung bakit kami nakaranas ng inyong pag-ibig, kung bakit kami nakaranas ng kalayaan katulad ng inawit namin kanina. Salamat, Panginoon, sapagkat ang inyong salita ang siyang patuloy na magbibigay sa amin ng inspirasyon upang tumayo, manindigan at magpatuloy sa inumpisahan ninyo sa aming buhay. Pagpalain po ninyo, Ama, ang inyong salita na aming pagbulay-bulayan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Isa siguro sa mahirap na gamutin na sakit ngayon ay ang sakit sa pagkalimot. may ano ba? May gamot ba? Pwede ba nating ipareseta sa doktor? Ano po ba ang sakit sa pagkalimot? Ayan. Ang hirap sigurong gamutin. Sa totoo lang, kahapon kasi may mga kasama ako o mga friends ko nung kami ay high school pa, ay nagkukwentuhan kami yung pagiging makalimutin na. Tawanan kami. Kasi nga, hinahanap niya yung salamin. Yung salamin, nakaano pala sa kanyang ulo. And then yung isa naman, yung kanyang umbrella. Hinahanap niya, tawa ng tawa yung kanyang mga anak. Kasi hawak-hawak niya yung kanyang umbrella, ang kanyang payong. Minsan, hindi lang yung mga ganong bagay. Even tayo mga Christians, nakakalimutan natin kung ano ang posisyon natin sa Diyos. Nakakalimutan natin kung ano yung natanggap natin sa Kanya. Kung ano yung kalagayan natin at this moment. Kung napansin ninyo,
Ang binasa ng ating kapatid kanina, ang daming tanong. What then shall we say in response to this? Ang daming tanong na dapat nating sagutin. Kung si Pablo ang nangungusap sa atin ngayon, masasagot kaya natin ang kanyang mga tanong? Katulad ng mga tanong niya sa mga taga-Roma. Masasagot kaya natin ang lahat ng mga ito? Masasagot natin kapag ipapaalala ng ating Panginoon kung ano ang ginawa niya sa atin. Sa verse 31, ano po ang sabi niya? What then shall we say in response to these things? These things. Ibig sabihin, meron siyang sinabi doon sa verses 1 to 20 to 30 kung ano yung mga these things. Ano kaya ang mga yon? Kung babasahin natin mamaya babasahin natin ang Romans, yun po ang assignment natin. Kasi yan po ang reassurance ng ating kalagayan, ng ating posisyon sa ating Panginoon. Baka tayo ay nakakalimot na. Yan. Basahin po natin yan mamaya. Yan po ang assignment ng bawat isa. Ano yung these things? It's all about the sinfulness of man. Clear na sinasabi sa Biblia na tayong lahat ay makasalanan. At dahil tayong lahat ay makasalanan, we are doomed for condemnation. Tayong lahat ay dapat parusahan. Pero, sinasabi din sa Romans chapter 8, the salvation of God. Okay? And then, the hope of the Christians. Anong sabi niya? What then shall we say in response to this? Paano tayo magre-respond sa sinasabi niyang ang tao ay makasalanan, pero nag-provide ang Panginoon ng kaligtasan at nagbigay siya ng pag-asa. In Romans chapter 8, 3 bagay ang pag-uusapan natin. Una, no condemnation. No condemnation. Pakiulit nga po. Pangalawa, no defeat. Pakiulit nga po. At ang pangatlo, no separation. Pakiulit po. Ayan. In Romans chapter 8, 3 bagay ang pag-aaralan natin. Una, no condemnation, no defeat, and no separation. If God is for us, who can be against us? Tanong ulit. If God is for us, who can be against us? Palaging ito yung kino-quote natin, no? Christians. If God is for us, who can be against us? Pero papansinin natin yung word na if. That is conditional. Ang tanong po kasi dito, ang Diyos ba ay nasa atin? Ang Diyos ba ay kasama natin? Ang us na sinasabi niya diyan, hindi everyone eh. If God is for everyone, hindi niya sinabi yon. Ibig sabihin, there is a choice. Hindi lahat ng tao nandoon ang Diyos. Pero naniniwala ako na nandito tayo because God is in us. God is for us. Ano ang sabi niya? Who can be against us? Who can be against us? At ipinaliwanag niya kung bakit walang against sa atin. Ang sabi niya sa verse 32, He who did not spare His own Son, but gave Him up for us all, how will He not also, along with Him, graciously give us all things? Tanong ulit.
Ano ang sinasabi po dito? Kung ang Diyos ay panig sa atin, hindi tayo magkukulang. Wala tayong kinatatakutan. Who can be against us? Kasi ang sabi niya, ibinigay nga niya ang kanyang nag-iisang anak. Freely. Hindi niya ibinigay dahil kailangan natin. Hindi niya ibinigay dahil sa kalagayan natin. Ibinigay niya dahil sa kanyang pagmamahal. Iba yung pagbibigay dahil kailangan niya. Nagets ba natin? Ang pagbibigay niya ay dahil sa kanyang pag-ibig. Christ died for us nung tayo ay makasalanan pa. Hindi niya tinitignan yun eh. Bibigyan ko ito dahil walang pagkain. Iba yung binibigyan mo siya dahil mahal mo siya. Na kahit hindi papasa sa standard mo, bibigyan mo siya. Parang anak. Obligasyon mo na bibigyan mo siya ng allowance weekly. Kahit sabihin natin, anak ko ito, hindi sumusunod sa akin. Tapos nung ipinakita niya ang grades niya, hindi ako natuwa. Hindi magbabago ang pagbibigay mo ng allowance dahil moral responsibilidad mo yun. Ganon ang ating Panginoon. Ibinigay niya ang kanya nag-iisang anak dahil mahal niya ang bawat isa. At walang makakapantay sa pagmamahal na yon. In verse 1, sabi niya doon, there is therefore no condemnation to those who are in Christ Jesus. To those who are in Christ Jesus, who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. Ang napakagandang illustration dito ay in the courtroom. Yan. Sino dito ang kumukuha ng... Ayan, meron tayong ano dito di ba? Si Ella. Tama? Siguro pinag-aaralan na ito. Meron tayong judge. Ano pa? Meron tayong prosecutor at saka yung ihahabla o yung nagkasala. Saan tayo nakaupo? Dahil sinabi sa Biblia, ang lahat ay nagkasala. Doon sa ina-accuse. Tama? At sino yung katabi niya? Prosecutor. Yung magde-defend sa kanya. Tama ba? Yan. At yung nasa taas, siya yung judge. Ang sabi sa Biblia, ang lahat ay nagkasala. Siguro sa mga ibang sa sistema natin ngayon, minsan kahit alam nung prosecutor na may kasalanan itong taong ito, pwede niyang baligtarin. At pwede niyang sabihin, hindi siya nagkasala. Maaaring dahil nabayaran siya na mas malaki para ma-acquit siya. Dito, si Jesus Christ, alam niya ang kahihinatnan natin. Alam niya na tayo ay mapaparusahan dahil sa ating kasalanan. At wala tayong kakayanan para tayo ay ma-acquit, para mapawalang sala. So ano ang ginawa ng ating Panginoong Jesus as the prosecutor? Pinalitan niya ang posisyon ng accused na ito. Siya ang umupo doon at siya ang umako sa ating kasalanan. He was condemned. He was accused. At ano ang kanyang parusa? The cross. Napakahalaga ng cross. It reminds us how God loved us.
It reminds us na instead na tayo yung ipapako sa krus, malapit na naman sineselebrate natin ang Holy Week. Pero sana hindi lang celebration. Yung bang i-appreciate natin, bigyan natin ng halaga yung ginawa niya sa cross. Na instead na tayo yung ipako ang ating Panginoon, ako ang aako. Ako ang magsasacrifice. Cursed is the man who hung on the tree. Sino yung nahang sa tree? Si Jesus Christ. Sa Roma, kapag ikaw pala ay ipako sa krus, yung worst ang ginawa mong kasalanan. Kumbaga, dito sa bansang Pilipinas, nakaranas tayo ng death penalty. Pero mabuti ngayon, wala na. Sa Rome, yung death penalty nila is hanging on the cross. Nailing the criminal on the cross. At alam natin yung pangyayari. Tatlo silang sabay-sabay na ipinako sa cross. At alam natin yung conversation ng tatlong yan. Sabi nung isa, if you are the God, if you are the King, iligtas mo tayo dito, iligtas mo kami dito. Nagsalita din yung isa, huwag mong ganyanin yan. Kasi siya ay walang kasalanan. Tayo ang may kasalanan. At deserve natin ito. Deserve natin na ipako sa krus. Pero siya, hindi. Pero ang ganda nung sinabi ng isa. Sabi niya, alalahanin po ninyo ako kapag pumaroon kayo sa paradise. At ano ang sabi ng Panginoon? Ano po yung sabi niya? Today, you will be in paradise. Ang galing. Ganon tayo kamahal ng Diyos. Ano man yung mga past natin, ano man yung mga karumal-dumal na ginawa natin, ano man yung mga napakadaming kasalanan natin, kapag lumapit tayo sa Kanya, we will be acquitted. We will be forgiven. Ang tanong, naranasan na ba natin ang kapatawaran na hanggang ngayon ay ino-offer ng ating Panginoon? Huwag nating hayaan na linggo-linggo tayo pumupunta sa church, pero ano nga ba? Ligtas na nga ba ako? Natanggap ko na ba ang kaligtasan mula sa ating Diyos? Totoo ba yung inawit ko kanina na ako ay malaya na? Huwag lang inaawit. Kailangan alam natin na tayo ay malaya na. At kapag alam natin na malaya na tayo, no condemnation. Walang magko-condemn sa atin. Walang magpaparusa sa atin. Walang magja-judge sa atin. Before I forgot, hindi na nanatili ang ating Panginoon doon sa upuan ng accused. Dahil siya ay namatay, after 3 days, ano ang nangyari? Siya ay muling nabuhay. At saan siya ngayon nakaupo? Seated at the right part o side ng ating Ama. Interceding for us. Wow. Grabe, no? Yung hindi lang natapos doon. Pinagpipray pa rin tayo ng Diyos. Yung bang mahal kita hanggang sa dulo na walang hanggan. God is interceding for us upang sa ganon tayo ay magpatuloy. Kaya kung nakakaranas tayo na, na-overcome ko. No. Yun yung pangalawa. No defeat.
in Christ Jesus. Na-overcome ko. Palaging ganun, no? No. Jesus overcame it. Ang Diyos ang nag-overcome ng lahat. Yung dati nating kasalanan na paulit-ulit nating ginagawa, na-overcome ko, no. It was Jesus. Siya ang gumawa ng paraan para ma-overcome natin. Why? Hindi lang tayo binigyan ng salvation. He gave us the Holy Spirit. Tandaan natin yon. Ang kasakasama natin palagi is the Holy Spirit who is continually helping us to overcome all the challenges. Even nga yung paulit-ulit ng pagkakasala natin di ba? The Holy Spirit is continually working in us. At yun yung pinagpipray ng ating Panginoong Jesus. He is interceding for us. Nang ang anak ko ito ay patuloy na magiging victors, na magiging winner, na magiging overcomer. It's not because of our strength. It's not because of who we are, but because of God who is working in us, because of His love. We are more than conqueror because Jesus did it. Nung siya ay muling nabuhay, nung siya ay namatay, ang akala ng dyablo, tagumpay siya. Pero hindi niya alam, after 3 days, siya ay muling nabuhay. Victory. Victory. At ang isa na kinatatakutan ng lahat ay ang kamatayan. Na-overcome yon ng ating Panginoon. Nasaan na ang kamandag ng kamatayan? Na-overcome yon ng Panginoon nung siya ay muling nabuhay. No defeat. Sa tingin natin, talo na naman ako. At minsan, bakit nga ba nagkakaroon ng feeling natin na talo ako? Dahil nakakaranas tayo ng iba't ibang pagsubok. Ng iba't ibang challenge. At minsan, sasabihin natin, hindi ko kaya to. Talaga, hindi natin talaga kaya. Hindi natin kaya if we are not in the circle of God's love. Kung wala tayo sa presensya ng ating Panginoon, hindi talaga natin kaya yung sunod-sunod na pagsubok sa ating buhay. We really need Jesus Christ. If Christ is in us, who can be? If Christ is for us, who can be against us? Ano ang sagot? Sinasabi sa Romans, wala. No one. No one can condemn us, even God. Ano yung sinabi niya sa caught in the act na babae dahil sa kanyang pangangalo niya? Meron bang bumato sa iyo? Meron bang nag-accuse sa iyo? Ano ang sagot ng babae? Wala po. Even I. Sabi niya, I will not accuse you. Pero anong sabi niya? Go home and sin no more. Go home and sin no more. Pwede natin sabihin, there's no more condemnation if we acted out, if we act our freedom. Kapag ipinapamuhay natin ang ating kalayaan, tayo ay pinatawad na ng Diyos. Very strong yung sinabi ng ating Panginoon. Even I, hindi kita pwedeng i-accuse. Pero anong sabi niya? Go home and sin no more. And I know, hindi man sinabi sa Biblia, ang babaeng ito ay binago ng Diyos. Binago ng Diyos, babaeng ito. Alam ko, all of us, if we just
entrust our lives to God. If we just approach Him wholeheartedly, Lord, I'm sorry. Nagkasala po ako. Patawarin po ninyo ako. Linisin po ninyo ako. Baguhin po ninyo ako. And I do believe. Pag sinabi natin, kung maaalala natin yung prayer natin, the prayer of acceptance, be my Lord and my Savior. Pag sinabi nating Lord and my Savior, unahin mo natin yung Savior. Iniligtas tayo, pero He should be our Lord. Hindi lang Savior. Oh, ligtas na ako. Minsan, medyo nayayabangan pa yung mga iba sa atin eh. Ano? Alam mo na ikaw ay ligtas? Na kapag mamamatay ka ngayon, alam mo na sa heaven ka? Oo naman. Eh di ba? Yun naman ang sinabi sa Biblia. Anyone who is in Christ, sa 1 John, yung ano natin sa alpha ba yun o sa beta? He who has life, he who has the Son of God has life. He who does not have the Son of God does not have life. That is our assurance. Na tayo, na anytime na kukunin tayo ng Panginoon, very sure tayo na kasama natin ng Diyos. Sure na nga ba tayo? Pagtatanungin natin, hindi ang Diyos lang ang nakakaalam. Inire-reveal ng Diyos ang gusto niya sa kanyang mga elect, sa kanyang mga pinili. At naniniwala ako, kasama tayo doon sa kasama tayo doon sa pinili ng Diyos. And we should live that. Ipamuhay natin yung ginawa ng Diyos sa atin. Christians, no defeat because Christ is our strength. Christ is our victors. And the last one, ano po ang sabi doon? Ano yung sabi? No separation. No separation. Di ba parang yun yung vows ng mag-asawa? Dapat walang separation. Kamatayan lang. Pero sabi to, kahit kamatayan, yung pagmamahal ng Diyos sa atin ay hindi, ang kamatayan, hindi yun ang magse-separate sa pagmamahal ng Diyos sa atin. Kahit ano, ang sabi doon. Kung babasahin natin, nawala na? Who shall separate us from the love of Christ? Shall trouble or hardship or persecution or famine or nakedness or danger or sword? As it is written, for your sake we face death all day long. We are considered a sheep to be slaughtered. No, ang sabi niya dito. In all these things, we are more than conquerors through Him who loves us. Yun po yung no defeat. Pag Kristiyano po tayo, walang defeat. Because Christ conquers everything. For I am convinced, dito po tayo, for I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers, neither height nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. Wow, very confident si Pablo. Si Paul. Very confident siya. Ang sabi niya, for I am convinced. For I am sure. Sigurado ako sa pagmamahal ko sa iyo. Sigurado talaga ako na ikaw ang mahal na mahal ko. Ganon tayo, no? Pero after a year, after 2 years, nasaan na yung siguradong sigurado? Nasaan na yung nagsabi sa akin na sigurado siya? Bakit iniwan niya ako? Valentine's Day pa naman, wala akong ano.
ang pangako ng tao napapako. Dahil limitado tayo. Pero ang sarap lang ng pakiramdam na kapag ang Diyos ang nangako sa atin, totoo. Pero kailangan lang ma-convince tayo. Kailangan lang ma-assured tayo. Kailangan lang sabihin natin sa ating sarili, anuman ang mangyayari, anumang sitwasyon ng aking buhay, I am convinced na hindi ako iiwan ng Diyos. I am convinced that I am secured in His hands. That His love is forever. That His love is faithful. Ano sabi ni Pablo? Wala. Walang makapaghihiwalay sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Iyon ang pangako ng Diyos. We are not separate, not because we are holding Him tightly. Hindi naman talaga eh. Sino ang nag-hold sa atin tightly? Ang Diyos. Imagine, yung nasa palm tayo ng Diyos. Hawak-hawak tayo. At minsan, pumipiglas tayo. Pero anong ginagawa ng Diyos? He allows things to happen para ma-realize natin na, o nga no, ikaw talaga ang forever ko. Oo nga no, ang Diyos talaga ang forever natin. Mga husbands namin, na mga widows, ito na naman no, hiniwan na kami, pero may forever pa rin kami. Diba? Bakit ina-enjoy pa rin namin ang buhay? Bakit looking young pa rin? Bakit masaya? Why? Ano ang source? The Christ that is in us. Huwag nating hayaan, yan na yung tao ang source ng ating joy. Yung tao ang source ng ating peace na kapag wala na yung tao na minamahal natin sa church, hindi na rin tayo pupunta sa church. Hello! Huwag nating gawin yun. Because our God is a jealous God. The source of everything. Sure, nasasabi mo lang yan dahil wala na si Hermie. Sinabi ng salita ng Diyos that no one can separate us from His love. Na maglilingkod pa rin ako kahit nawala na ang aking partner. Na maglilingkod pa rin ako kahit nawala na yung mga iba. And that is why we are serving God. Because we experience His love. That is the basis of our service. That is the basis of our love to God. We love God, we serve God because He first loved us. He first served us. Kaya kanina parang nagkaroon ako ng realization, oo nga no, bakit ba sobra yung time, sobra yung strength na iginugugol ko sa trabaho ko na dapat yung service ko sa Panginoon, dapat yun ang priority ko. Kasi extra lang yun eh. Ito yung priority natin. At ito yung hinahanap ng Diyos sa atin. This is our response. Loving Him, serving Him. Remember, grabe yung ginawa ng Diyos sa atin. Na tayo dapat yung ipako sa krus. Na tayo dapat ang maparusahan, pero inako niya. Dahil sa kanyang pagmamahal sa atin. At dahil sa kanyang pagmamahal, hindi niya hahayaan na tayo ay magiging defeated, talunan. Dahil kinongker na ang lahat. Dahil doon, nothing can separate us from His love. We are secured in God's love. Kaya, minsan, huwag natin masyadong ibuhos ang pagmamahal natin
sa ating mga partners. Kasi iiwan tayo niyan. Ibuhos natin ang pagmamahal natin sa Diyos. Kasi pag kinuha na yan ng ating Panginoon, masakit, pero hindi ganon katindi ang sakit. Because we know na one day, magkikita tayo. Magkikita kami ni Hermie sa heaven one day. Yung mga partners natin na nauna na doon, magkikita rin tayo. Dahil this is not our permanent residence. Our permanent residence is in heaven. Lahat ng nararanasan natin dito is just temporary blessing ng Panginoon. So today, ano po ang challenge sa bawat isa sa atin? We should live victoriously. Bakit? No condemnation. Wala nang magko-condemn sa atin. Wala nang magja-judge sa atin. Kasi Christ made us righteous. Hindi dahil sa ating ginawa, kundi dahil sa kanyang ginawa. At dahil tayo ay pinalaya ng Diyos, mamuhay tayong maging malaya. Hindi malayang gawin ang gusto natin, kundi malayang gawin ang gusto ng Diyos. At huwag tayong matakot. Kung makakaranas tayo ng separation, minsan sa mga friends natin, sa mga best friend natin, God will never leave us or forsake us. Thank you, and God bless us all.